Ako po si Brenzel Bragado, 28 years old. Kasalukuyan po nakatira sa City of Dasmariñas, Cavite. Ako po ay graduate ng high school lamang. Nung pong pag-graduate ko ng high school, na-stop na po ako ng pag-aaral. Hindi na ako nakapag-college dahil yung akin ng lolo ay namatay na. So wala na pong nagpaaral sa akin. Lumuwas po ako ng Bulacan that time para makipagsapalaran. Tapos ayun po, nakahanap ako ng work doon as factory worker. Tapos after po noon, nangatulungan din po ako. Napunta naman ako ng Las Piñas. After po noon, pumunta po ako ng Maynila. Ayun, nakahanap po ako ng iba't ibang work naman noon. Tapos after ko pong mag-resign, nagkaroon po ako ng anak. During pandemic po noon, 1 year old po siya noon. Tapos nagsimula po akong magkaroon ng, yun nga, yung buy and sell po. Buy and sell. Tapos nagsimula lang ako sa, parang nag-i-scroll lang ako sa Shopee. Pero wala sa isip ko na magtinda noon. So parang nakukuha ko lang yung bawat product na sobrang mura. Tapos parang naisip ko, uy, itry ko nga to. Wala akong pera pero that time parang isinugal ko, nangutang ako, worth 500. So in-order ko yung mga product na yun hanggang sa pinost ko sa Facebook. Awa tulong, nag-ano siya, parang nag-boom kasi nga pandemic, parang sobrang daming baby. Sobrang patok niya. Tapos after noon, ayun na, medyo parang patapos na yung pandemic. Humihina na rin siya kasi nga face-to-face na yung mga mami, lumalabas na, nakakabili na sila after sa mga store. Hindi ko naman siya tinigil, nandiyan pa rin, may mga stock pa rin ako. Kung may mag-i-inquire, sige lang, kuha lang sila. Pero after that, nakaisip na naman ako ng bago. Sabi ko, magtinda naman ako ng mga food naman, gawin kong almusal. Tapos ayun, nakakaano naman po, kumbaga yung tinubo ko dun sa mga baby product ko, yun yung ginawa ko naman puhunan dun sa mga almusal ko. Hanggang sa, okay naman, dire-diretso. Pero after nun, siguro, parang napagod. Tapos nag-try na lang ako na ipag-alok-alok na lang hanggang sa, ayun, tuloy-tuloy naman po yung paggawa ko ng mga dessert hanggang ngayon. Gumigising po ako ng alas 2 para mag-prepare ng mga ititinda ko sa almusal sa umaga. Pagdating naman ng 9 o'clock, tapos na ako nung magtinda. Pag nagising na siya, asikasuhin ko na siya. Tapos after nun, pupunta naman ako ng palengke. I-prepare naman yung luluto, yung para sa akin na bukasan naman. Tapos after nun, pag nakabalik na ako ng bahay, tapos ayun, doon naman ako gumagawa ng order na yun yung mga pang baby product. Naisip kong pasukin tong business nito kasi kumbaga wala naman akong trabaho, tapos yung sahod ng asawa ko kapos. Kumbaga hindi naman ganon kalakihan. Tapos parang libangan ko na rin siya since full-time mama ko para ma-survive ko din yung anak ko, para na rin sa mga pangangailangan niya araw-araw. Sa kinikita ko ngayon, parang nasasagot ko naman po yung mga pagkain namin araw-araw, yung pangangailangan po ng anak ko. Minsan, pandagdag din po pag kinakapos yung sahod ng asawa ko. Pandagdag din po sa mga bills at rent. Ang pinagkaiba po kasi nung work ko dati sa work ko ngayon, kumbaga kung yung kitaan, ikukumpara ko, mas malaki po talaga dati kumpara doon sa kinikita ngayon. Tapos yung dati po kasi parang that time po kasi wala pa akong anak, parang sige pasok lang sa akin ng pera. Ngayon kasi parang mas masaya sa puso na meron palang ganito, yung tipong kahit konti lang yung kita mo, nagiging kontento ka. Kasi nakapokus ka lang doon sa family mo, sa anak mo. Wala naman po akong pinagsisisihan sa buhay kasi unang-una, syempre dumating sa buhay ko yung anak ko. Parang yung palang blessing na. Tapos kung meron, yung mga opportunity naman po, actually nagagawa pa rin naman po hanggang ngayon. Pangarap ko sa anak ko syempre yung hindi ko na-experience makapagtapos ng college. Kaya yung gusto ko sa kanyang gawin yun. Pinangahawakan ko na lang po sa buhay is maging kontento ka sa kung ano yung bigay sa iyo. Kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos. Ang may papayo ko lang po sa mga nanay na katulad ko, na may mga pinagdadaanan problema sa buhay, tulad niya sa atin bilang nanay nga hindi mawawala yung ma-short ka sa financial. Kumbaga, magtiwala lang sa Diyos. Meron talagang problema na dumadaan sa atin, hinahamon tayo ng buhay sa bawat araw. Matuto lang po tayong magtiwala at sumampalataya sa Diyos na nakalakip nito ang panalangin sa bawat araw, na samahan po natin ang gawa at pagsusumika para sa ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo sa ating anak.
Ipagtiwala sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang.